Ako po pala si Manuelo Galang na bilang farmers doon sa Barangay Santa Cruz sa Porac. Kinuha po namin yun noong 2003. Tapos meron pong tumulong sa amin nga yung si Attorney Carlos. Tinulungan po kami. Siya pong nag-ayos sa mga, siya pong siya pong lumakad. Lahat po ng kuwan, sa DAR, kasalukuyan po nagtatanong kami doon. Bali 24 katao po kami doon sa Barangay Santa Cruz. Kasalukuyan po namin na nagtatanim doon. Tapos, yun na, kuha niya pong Puerto Cruz yung lupa. Tapos, nakuha niya. Tapos, tinulungan po kami ni Attorney Carlos. Kasalukuyan po namin nagtatanim. Tapos, na-disgrasya po si Attorney nung, anong year ba yun? 19 ata. Na-ambush po. 2020, January 28. So, nung Tapos, January 20, 2020 Opo. po. Sige po. Si Mr. Galang. Sige ma'am, si Mr. Galang na lang muna po magsalita. pero nagtatanim na po kami doon sa loob. Siyempre, yung mga hortalano, gusto nila katahimikan po. Nung nadisgrasya nga po si Attorney, natakot po yung iba dahil lalo na dumami yung mga security doon sa loob. Pero wala pa po yung pogo noon. 2019, nung tinatayo yun, binabawal namin. Hindi namin alam kung anong tinatayo. Siyempre, may mga tanim po yung lupa. Pero marami na po kami naani doon. Ngayon, siyempre natakot po yung mga kasama namin dahil nadisgrasya nga si Attorney. Lalo na lumakas po ng loob yung mga security. Natakot din po kami kaya hindi na kami nakapasok. Pero marami po kaming tanim na naiwan doon na sinira. At Mr. Galang, itong ipinapakita natin ngayon na timeline ng PORAC 106 case. Kanino pong timeline ito? Galing po ba sa organisasyon ninyo? Good afternoon, Madam Chair and members of this honorable committee. My name is Ron Fatima Gantan. I'm the researcher of the United Filipino Against Crime and Corruption. At kami po ang Nakapag-support kayo kanina? Yes, You were able to. Sorry, your name again, ma'am? My name is Roan Fatima Gantan. Rowan Roan Fatima Gantan. I'm a researcher of the United Filipino Against Crime and Corruption. Alright. Sa inyo po itong timeline. Yes, kami po ang tumutulong sa mga farmers. I see. Nanonote ko lang po, Ms. Roan at Mr. Galang, dun sa mga petsa o taon na binabanggit ni Mr. Galang, 2003 halimbawa, na nagsimula na yung coverage, no, yung proseso ng agrarian reform sa lupa nyo. Dito sa timeline, apparently meron na rin pong application for conversion na na-file. Alam, ba't nawala? Umurong. And then may nabanggit din po kanina si Mr. Galang na yung mga taong 2019 at Yes. saka 2020 na ayon dun sa naunang pahina ng timeline, meron na rin palang nangyayaring una na issue na yung order ng DARCO 2019 pero meron na ring motion for reconsideration with issuance of cease and desist order na na-file at hanggang umabot na yung later years. Meron po bang pwedeng mag-present nung timeline na ito ng case on behalf of the farmers? So si Ms. Rowan po magpe-present. Yes po. Sige po please. I-atras po natin sa unang page ng timeline para ma-present ni Ms. Rowan. Please proceed, ma'am. Good afternoon, members of this honorable committee, Senator Risa Ontiveros and Senator Gatchalian. Allow me to present to you the timelines relative to this land holding. As a brief context, this subject land holding was originally agricultural. It was converted. It was applied for conversion as early as 2003 by Celine Roque and Perth Development Realty Corporation as represented by Mr. Roberto Cruz. On Feb 17, 2003, as we can present in this slide, the application was filed. This application was met with opposition by the farmers. However, despite the oppositions, conversion order was issued on July 25, 2003.
Despite this conversion order, they filed an appeal but they lost until the Office of the President appeal. So, in respect of the DAR decision, umalis ho sila doon at hinayaan ho nila because there's a conversion order. However, there are conditions set forth by the conversion. The conversion must commence within 1 year from receipt of the order, and it must be completed, the development must be completed within the 5-year period. However, the developers failed to meet this condition. Therefore, the petitioners, the herein product farmers, were prompted to file a petition for revocation. Hence, on August 17, 2018, the petition for revocation was filed by herein product farmers. I'm sorry. Paki-atras natin sa first page para masundan ng lahat yung pinipresent na timeline. Sige ma'am, please proceed. Acting on this petition, an on-site inspection and investigation was conducted by the fact-finding team composed of the DAR officials from Central, Regional, and DAR Pampanga. And based on the findings, on November 25, 2019, DARCO Order Number LUCC 1119-0179, Series of 2019 was issued. In this order, please allow me to quote that it was mandated in this order that the undeveloped portion of this landholding will be the subject of CARP coverage and to be distributed to qualified farmer beneficiaries. So therefore, the PARPO 2 was mandated to segregate the undeveloped portion from the developed portion. This order was met with the other party filed motion for reconsideration with issuance of CDO. However, the same was denied in the DARCO Order LUCC 0122-0624 Series of 2022. It held the former 2019 decision. On February 17, 2022, the notice of appeal was filed by Celine Roque et al. And it was filed at the Office of the President. On the second slide, you will see that as early as August 30, 2022, the OPAC requested the immediate implementation of the DARCO orders. However, the following day, August 31, 2022, Parpo Sagampud replied, and he said that they cannot implement it because there's a pending OP appeal. Hence, on September 4, the OPAC replied in his letter citing DAR A05 Series of 2014 stating that when there's a notice to appeal filed at the Office of the President, the Office of the Secretary through the Undersecretary for Field Operation Office must issue a directive to proceed. So acting on the request, on September 19, 2022, a directive to proceed was issued by Undersecretary Casel Celeste. 2 days later, September 21, 2022, a notice to proceed was issued by Parpo 2. And on November 2, 2022, timelines and the budget were submitted. As they requested for the approval of the budget, they indicated in their report that the subject for coverage is 46 hectares and the target date of distribution of titles and installation of farmers is August of 2023. On November 25, 2022, UPAC requested the transfer of the implementation due to alleged connivance of DAR Pampanga with Puerto Cruz. One of the farmers reported to us that Mr. Puerto Cruz, Parpo Sagampud, and Mr. Jun Magtoto was seen having a meeting with Roberto Cruz, and it was alleged and told that walang pera sa mga magsasaka, pero kay Puerto Cruz meron. So, dito tayo. On December 6, 2022, our request to transfer the implementation was declined by Yusek Galit. On February 16, 2023, the OPAC requested for the issuance of a cease and desist order because, as reported by the farmers, the developers did not stop developing the land despite the order stating that the conversion order was revoked. On July 1, 2023, we wrote another letter to the Secretary citing the significant delays in the implementation of the 2019 and 2022 order
And we requested the filing of administrative cases against Yusek Galit and filing of administrative cases against Papo Sagampud for not acting towards the implementation of the orders. On July 20, 2023, Yusek Galit replied that the request for notice to proceed with the land acquisition and distribution process cannot be granted. On August 26, 2023, Tatak replied citing Memorandum Order 226, Series of 2023. Nagpapasahan po sila ng bola, Your Honor. Ang sinasabi po ng DAR Pampanga, they cannot proceed because there's no publication yet. There's no certification of publication. Ang sinasabi naman ho ng Central, hindi sila makakapag-issue ng notice to proceed. Ang masaklap lang ho dito, Madam Chair, kapag ho, this is based on our just observations, when it is the developers who apply request to DAR, in just months, the same is being approved. However, in this case, nanalo na ho yung farmer since 2019. Yun pong conversion order, despite opposition, na-decisionan ho yan ng 5 months lang. Ito hong mga magsasaka, maglilimang taon na hong nakikibaka. Pero hanggang ngayon ho, hindi ho pa rin ho nila makamit ang hustisyang nararapat para sa kanila. Maraming salamat, Ms. Rowan. Attorney po ba? Am I addressing you correctly? Hindi po. Alright. But maraming salamat. Napapansin ko rin po yan sa maraming agrarian reform cases, yung discrepancy po sa time. Bago ko tanungin si Mr. Galang kung meron po kayong idadagdag, bago po ako magtanong sa DAR, sa pagkakaalam po ninyo, Ms. Rowan Fatima, ano po ba kung mayroon, ano ang koneksyon ni Perto Cruz sa Pogo? Meron ba? Kina Ms. Cassandra Ong o sa iba pa? Pangalanan ng sarili, ma'am. Si Perto Cruz, Ma'am, magpakilala muna pala please sa si komite. Pyra Lucas, founder and chairperson ng United Filipino Against Crime and Corruption. Nakapagsunta po kayo Yes, kanina. po, kanina Alright, po. please proceed to answer Yes. the question. Si Perto Cruz po at kasama si Mayor Jing Capil ay connected po sila. Kilala po niya yung nasa Pogo dahil yung pong lupang yon ay kanyang pinalis o pinakontrata sa iba despite na meron ng DARCO decision noong November 15, 2019. Salamat, Ms. Pyra. Mamaya magtatanong din po kami kay Mayor Capil para mabigay din nila yung kanilang panig kaugnay nitong kina Perto Cruz, si Cassandra Ong at Pogo. Pero sundin muna natin yung issue particular sa DAR. Bago po ako dumako sa DAR, Mr. Galang, meron po ba kayong idaragdag mula sa PORAC 106? Yun lamang po. Yun lamang po. Alright, maraming salamat po, Ninoong Galang. Pwede po bang magtanong kay Yusek Galit para sa DAR? Dahil po nabanggit din naman po yung pangalan po ninyo. So Yusek, do you confirm that on 15th November 2019, DAR Central Office issued DARCO Order Number LUCC 1119-0179 Series of 2019? Ito pong ipa-flash ko ngayon. Una sa lahat, Madam Chair, Honorable Senator Risa, magandang umaga po sa inyo at sa lahat po ng membro ng Senado. At una sa lahat, Madam Risa, nagpapasalamat ako sa wakas nakita ko rin on a face-to-face basis si Ms. Pyra Lucas. Kilala ko lang siya sa pangalan. Oo. Bago ko po sagutin niya na Madam Risa, gusto ko lang po i-correct yung isang binanggit niya na Administrative Order number 5 according to her series of 2014. Sa tingin ko po yung Administrative Order number 5 na yan, hindi yan 2014, kundi Administrative Order number 5 series of 2017. Okay. Well noted po. Okay. So, Mapatungkol po paki-confirm na lang po kung mapatungkol po doon ito sa bang kasagutan DARCO ninyo, order ay Madam an Risa. issue. Yung pong sinasabi na 2019 order, parang base sa record yun, yan po yata yung order of revocation.
Ipakikita ko po muli para ma-validate natin kung yan ba ay order of revocation. Paki-flash po natin yung DARCO order dated 15th November 2019. To be precise, Madam Risa, this referred 2019 DARCO order is a partial revocation order of the conversion order dated 2003. And I confirm the existence of these documents, Madam Senator. So yung sinasabi niyong conversion order, yun yung July 25 of 2003. Iyan po yun, ma'am. Nasa timeline din po yan ng PORAC 106. So, pwede ba natin ipakita yung pinapa-confirm ko kay Yusek? Yung DARCO order series of 2019? Para ma-ascertain natin ano ba talaga yung subject ng order na ito. Madam Risa, ito po dito yung hawak ko po yung sinasad ninyong 2019 partial revocation order. Hawak-hawak ko po. Nagsasaad po ito ng partial revocation doon po sa original na 106 hectares na dating subject matter of the approval ng conversion order. Sinasaad po doon na portion of that property was partially revoked on account of non-development of the subject portion. 106 po o 46 hectares? 106 hectares po, Madam Chair, yung the entire landholding. Those are the subject of the original conversion in the year 2003. That is 106 hectares, 0.4001. Nakapaloob doon yung 46 hectares na pinresent po ng PORAC 106. Yung out of that 106 hectares, Madam Chair, 60 hectares more or less was fully developed, necessarily occupied by Royal Golf Course, while the alleged 40 hectares, Madam Chair, remains undeveloped. Alright. Pwede na ba nating i-flash yung, nasaan na ba yun? Yung DARCO order number LUCC 1119-0179 series of 2019. Pardon, Madam Chair. Okay, so kino-confirm nyo po Yusek Galit na in-issue yan ng DAR Central. Confirm po, Madam Chair. On records po yan ng DAR, Madam Chair. So you're confirming that this is the order. At ito dahil kino-confirm nyo po na ito mismo yung order, ito po mismo ang nakalagay. Ang title, kasama sa title, declaring that the remaining undeveloped lands be subject of CARP. Tama po ba? Eksakto po, accurate po yung sinabi niya, Madam Chair. Tama po. Ngayon po, Yusek Galit, na-reverse po ba yung order na ito? May cease and desist ba from executing the order? Madam Chair, ito pong sinasabi natin na 2019 partial revocation order, Madam Chair, is still pending with the Office of the President on account of the appeal filed, Madam Chair, by the owners of the subject land holdings. Pero sa pagkaalam ko po, Yusek Galit, kung ang sasabihin natin na ang sitwasyon natin ngayon ay ganito dahil may pending appeal sa OP, dapat patuloy pa din yung LAD process hanggang sa issuance ng RP title. Madam Chair, napakaganda po ng inyong sinabi para mabigyan ko po ng oportunidad na i-clear po dito sa kagalang-galang na Senado yung mga overlapping ng mga issuances ng mga administrative orders. Kasama na po, Madam Chair, yung statute na kung tagurian natin ay Republic Act 6657. Opo, sa Republic Act 6657, nakasaad po sa Section 16 na magpapatuloy po ang LAD process up to the issuance of RP title. In case na nagkaroon po ng appeal sa Office of the President, ihinto po hanggang doon sa issuance ng RP title, ang installation at saka yung CLOA distributions ay pansamantalang ihinto hanggang walang decision ang Office of the President. Pero at least po, Yusek, kinonfirm nyo na kahit may appeal sa OP, magpapatuloy yung proseso hanggang sa issuance ng RP title. And in the meantime, kahit habang nakapending pa sa OP noon, hindi po ba totoo, tulad ng nakita yata natin sa timeline, there was a subsequent order dated 2022 which affirmed the 2019 order.
and denied the request for cease and desist, di po ba? Tama po yun na, Madam Chair, kasi nung panahon na yun, wala pa pong appeal. Niresolve po muna yung motion for consideration na i-file ng landowners. Ito po si Len Roque, represented by Roberto Cruz. The developer is Perth Development Corporation, Madam Chair. So but given yung subsequent order nung 2022, affirming the 2019 order and denying the request for cease and desist, dapat nagpatuloy po yung land acquisition and distribution, yung installation po ng agrarian reform beneficiaries. Okay, Madam Chair, kung mabibigyan niyo ako ng panahon kahit na 1 minute lang, liliwanagin ko Sige po po. yung mga administrative order issuances. Yung pong tinutukoy niya na administrative order number 5, series of 2017, iyan po ay inisyo nung dating former secretary si Kapaing Mariano. Ang substance po ng order na yon, tuloy-tuloy po ang land process up to the installation. Subsequently, however, Madam Chair, there was another administrative order, number 6, series of the same year, 2017, that suspended the subject provision of EO number 5. And eventually, Madam Chair, EO2, series of 2020, likewise issued, Madam Chair, which clearly dictated in no uncertain words that the subject land process habang pending po doon sa Office of the President cannot proceed. At ito po, Madam Chair, ay sinusuportahan din yun ng administrative order naman na inisyo naman ng Office of the President kung tawagin Administrative Order number 22 series of 2011 na kung nakapinding ang appeal sa Office of the President, hindi po pwede magpatuloy ang execution. May RP title na po ba o wala, Yusek? Wala pa pong RP title ito, Madam Chair, kasi the truth of the matter, this is not a case of an original notice of coverage. This is a case of an original conversion order which later, on account of alleged non-development of some portion of the subject land holdings, was partially revoked. Pero po yung conversion order at conversion process, diametrically opposed dun sa proseso na magbubunga ng RP title at eventually installation ng farmer beneficiaries. Nabanggit nyo po kanina, Yusek, Galit, yung AO2 series of 2020. Reference ko rin po iyon sa ganitong pagtatanong, pati yung Memorandum Circular 226. At kung may RP title na, eventually kung may RP title na, syempre, kanselado na ang title pabor sa original owner. At hindi na sila pwedeng pumasok sa kahit anong agreement over the land. And certainly, hindi sana pwedeng makapagpatayo ng higit sa 40 na mga villas na pangpogo, hindi po ba? Kung MC 226, Madam Chair, pagpaminan po ako doon sa MC 226 na yan, that was issued, Madam Chair, by UC Quezon Celeste, Madam Chair. When it comes, Madam Chair, to matters of national policy, it is the Secretary who has the exclusive authority, Madam Chair, to issue memorandum circular. Another thing, Madam Chair, ito pong MC 226, Madam Chair, tulad ng sinabi ko, this was supposedly superseded, Madam Chair, render ineffectual on account of the administrative order number 6, series of 2017, administrative order number 2, series of 2020. Now, dito po sa, Madam Chair, sa administrative order 02/2020, napakaliwanag po dito na ang pagka ang isang usapin na katulad po ng revocation order ay inappeal sa Office of the President, hindi po pwede magpatuloy ang DAR sa kanilang mga proseso. Ang order po sa amin ng aming kagalang-galang na kalihim ay to uphold the law, but in case of any doubt, Madam Chair, which I fully agree, always renders in favor of the farmers. That is our position, Madam Chair. Dahil gano'n naman yung position ng DAR na ina-affirm nyo, Yusek. O sige, kahit AO2 series of 2020 na lang yung pagbasihan natin. Kailangan may RP title. Kailangan makumpleto yung proseso ngayon. Ito nga po, Madam Chair, kasi kakaibang usapin po ito. Tulad ng sinabi ko kanina, kakaiba po ito kung ang original na pinag-usapan ay notice of coverage. Ito po dito, Madam Chair, is revocation order. Wala pa po talaga dito actual land process na nangyayari. Gawa ng probably on account of the
giving respect, Your Honor, to the pendency of the appeal before the office of the President. Pero may ironic situation po, Yusek, ang nangyari dito sa sitwasyon ni na Mr. Galang. Hindi pwede magpatuloy ang DAR, pero pwede gumawa ng pogo. Bakit ganun po ang nangyari? Madam Chair, maganda rin po yung katanungan ninyo kasi nga ito nga pong Pogo, base po sa records sa mga dokumento na nandito po sa DAR, Madam Chair, hindi nga rin po namin makumpirma kung iyan ay talaga ay nasa loob ng 106 converted area. Unang-una po, Madam Chair, doon po sa panahon na yung conversion order kasi ng series of 2003, iyon po ay final and executory. As a matter of fact, partially executed na po. Since partially executed na po doon, Madam Chair, momentarily po yung jurisdiction po doon ng DAR is temporarily divested. Naku, Yusek naman. Akala ko ang bawat department seloso sa sariling jurisdiction at mandate niya. Ang tawag nito, yun na nga, there's that ironic situation na nangyari. And imposible naman siguro na yung pinaglalabang mga hectares ni na Ginoong Galang ay siguradong sa loob ng kabuang area. Otherwise, hindi nag-effort at naglaan ng panahon ng DAR sa maraming proseso at maraming issuances, pabor man o kontra sa interes ng mga magsasaka. Ibig sabihin, meron talagang issue na pinagdedebatihan at kumbaga, ipinaglalaban. O lalo na po, Yusek, kung revoked ang conversion order, ang classification ng lupa ay agricultural. So bakit pa po tatayuan ng POGO? Magiging illegal conversion po yun. And darang nakakaalam yan. Supervision ng ating Madam Chairman. Pero ganito po ang pangyayari niya na Madam Chair. The moment a conversion order is issued by the DAR, Madam Chair, and the subject property is developed whether into residential, commercial, or in this particular case, this is partly eco zone, tourism zone. The moment na it was ordered, that order attains finality, the jurisdiction over that particular land holdings, Madam Chair, is momentarily relegated, Your Honors, to the regulating officers, regulating agencies such as the LGU and the DSOD. The issue about the agrarian law implementation cases disaffirmed in that particular instance, Madam Chair. Naging non-agricultural na kasi yung property. Again, Yusek, talagang nagugulat ako kapag yung mga department ay hindi nagko-compete sa isa't isa para ibida yung constituent na ipinaglalaban nila. At kung masyadong mabilis i-cede, no? Whether sa LGU or kahit sa DSUD or sa ibang departments. Mas sanay po ako na yung executive, yung bawat department o attached agency ay ipaglalaban talaga yung kanila. And I'm sorry to say, pero sa totoo lang, this is consistent with the pattern that I'm seeing from DAR. Gaya po ng nabanggit ni Miss Rowan kanina na bakit pag magsasaka, ang ganit-ganit ng sistema. Bakit po pag mahirap, lalong pinahihirapan? So, ironic, baliktad talagang nakaka-frustrate. Kaya po, umihingi ng tulong ang mga magsasaka sa DAR kasi kayo dapat ang champion nila sa cabinet. Hayaan nyo na yung ibang stakeholders. Meron naman silang sari-sariling champion sa cabinet as proper sa gobyerno natin. And then sa level nila sa cabinet, kung sino yung pinaka may karapatan sa batas ay yun ang dapat mananaig. But okay, so if we will put the past behind us, sabihin natin, ano po yung maitataya nyo, Yusek Galit? Ano ang maitataya ng DAR sa mga magsasaka sa public hearing na ito on record tungkol sa anong gagawin ng DAR para i-distribute yung landholding kina Ginoong Galang? Madam Senator, dalawang bagay po ang sasabihin ko sa inyo po. Unang-una po, gusto ko pong ibalikan konti yung bagay na yung tungkol sa conversion order. Kung mapapansin po natin, Madam Chair, sa Section 16 ng Republic Act 6657, ang binibigyan din po doon, Madam Chair, ng pagkakataon, ng karapatan na mag-apply for conversion ay maski po yung mga magsasaka na binigyan na ng CLOA, provided na naka 5 years na sila, they have the right
to apply for conversion. Then, likewise, the landowners have the right, Madam Chair, to apply for conversion. Napakaliwanag mo yan sa 6657 na sa tingin namin, Madam Chair, gawa po ng Kongreso, sumusunod po ang DAR. Ikalawa po, Madam Chair, doon sa sinabi ninyo na kung anong magagawa ng DAR, gusto ko pong ipabigay ito na isang unsolicited advice, Madam Chair, doon po sa grupo ni Pyra Lucas na nag-i-invoke doon sa execution dito sa conversion order na hindi pa nakakarating sa final and executory character, na mas maganda na isama na nila, Madam Chair, yung issue whether or not with that revocation order the DAR should proceed immediately with the coverage of the same. Because, Madam Chair, dalawa pong provision din ng batas ang nagsasalimbayan dyan. Yung Section 30 ng Republic Act 970 at saka yung Section 5 na nag-avail at saka Section 7 na modified po, Madam Chair, doon sa Section 22 naman ng 6657 na kung sakasakali po, Madam Chair, nagkaroon po ng appeal, ulitin ko, bagamat medyo nauulit ko itong bahaging ito para lang to underscore a proposition. The moment po na nagkaroon ng appeal at nakapinding po sa Office of the President, hindi po kami nakakapunta kaagad, Madam Chair, doon sa dalawang stages pa remaining, which are the issuances of CLOAS and the installation of the farmers. These two are the remaining aspects in any coverage proceedings. But nonetheless, kapag nahinog na yung RP title, hindi na pwedeng i-convert yan. And hindi naman conversion order ang interest ng magsasaka eh. Mapasa kanila nga yung lupa nila at masaka nila, hindi i-convert sa ibang use. At yung landowner, hindi na siya landowner, dating landowner na siya. So once dapat, at ito I'm hoping mas dark kesa pa sa amin dito sa Senado, once ma-determine nyo na qualified agrarian reform beneficiaries, dapat pinaglalaban nyo hanggang sa huli. Sorry sir, hindi ako humiling kanina ng unsolicited advice nyo kina Ms. Pyra. Yung solicited na commitment po ninyo kina Ginoong Galang ng PORAC 106. Meron po ba kayong maitataya sa kanila na maipagtagumpay na yung kanilang pagmamayari ng lupang iyan sa harap ng Madam komite? Chair, unang-una po, kami po sa present administration namin, sa Pangulo ni Secretary Conrado Estrella, Madam Chair, ang puso po namin ay sa mga magsasaka. Katunayan, Madam Chair, napakarami na namin decision, foremost of which, Madam Chair, yung decision namin sa Barangay Tinang, na kung saan 35 years in the making ng adjudication, hindi na tapos, tinapos namin sa loob lamang, Madam Chair, ng 3 buwan. Kung saan ngayon na-install na namin yung aming mga farmers, na 35 years hindi ma-install. Nga lang, dito po, Madam Chair, dito po sa pagkakataon nito, dito po sa insidente na to, unang-una po, gusto ko pong ipabatid sa inyo na kung sakasakali po dumating sa panahon na naging final yung revocation order at pupunta na kami sa coverage, hindi rin po automatic, Madam Chair, ito pong mga pasensya na sa mga tao na ninipresent ni Ms. Pyra Lucas, hindi rin po automatic na sa kanila mabibigay ang lupa. Kasi magkakaroon po rin yan ng land process. Magkakaroon po yan ng land evaluation, identification kung karapat-dapat ka ba na magsasaka para sa award ng lupa. Opo, Yusek. And in fact, tumagal na ng 5 taon. More than enough time na magawa po yung processing yun. Anyway, actually po, may kalokohan pa dito eh. Sa totoo po, ang mga farmers may affidavit na nagulat sila na may deeds of sale na. So hindi lang po biglang may pogo na naitayo sa lupa nila, may deeds of sale pa. In any case po, nananawagan na lang po ako. I'm sad na walang maibigay na mahigpit na pagtataya ang DAR dito sa kaso ng PORAC 106. Nananawagan na lamang po ako sa good executive secretary na alam ko ay chair din ng PAOK na invested sa pagtingin sa mga illegal activities sa Pogo. There is an appeal before the OP on a land holding that is the very site of the PORAC Pogo. And the chair hopes that this matter can be put to rest at sa panig din ng ating mga magsasaka. Maraming mic nyo, Yusek. Sama po ninyo, Madam Chair, ang buong DAR family, Madam Chair, sa pagsugpo dito sa mga illegal na pugo. Salamat po. Makakaasa po kayo dyan, Madam Chair.
Maraming salamat. Pero okay lang po, may iba pang kapwa agencies nyo na talagang tutok dyan. Sana ang matutukan ninyo ay yung pag-award na talaga ng pag-install na ng nina Ginoong Galang at PORAC 106 dito sa lupang ito na misteryosong nasingitan pa ng Pogo Opo, Hub. Madam Chair, makakaasap ko yun. Sa madaling panahon, i-apply namin ang tamang proseso, Madam Chair. Ganong kadali yung madaling panahon po kaya? Madam Chair, the moment na nagkaroon ng finality dito sa Office of the President, Madam Chair, ang aming LAD process sa ngayon, Madam Chair, sa present administration ngayon, kung ganyan lang kalaki ng mga 40 hectares, ay kayang tapusin sa loob ng 90 days. Kaya Tulad nga ng po. sinabi ko, hindi ko dapat bigyan ng full stop ang mga grupo na nire-represent ni Binibining Pera Lucas dahil hindi pa ho yan ang pwedeng maging identified beneficiaries base sa gagawin na LAD process ng DARA. Sige po. Kung kaya naman po sa loob ng 3 buwan, paki-update na lang po ng DAR itong komite kung na-actionan na po favorably within 90 days. At akin din pong ifa-follow up kay Sec Estrella. At higit sa lahat, yung panawagan ko po kay ES ngayon lang. Makakaasa po kayo. Salamat. Maraming salamat. Yusek, at maraming salamat Ms. Rowan, Ms. Pyra at Ginoong Galang. Ay, you have one more point? Ms. Rowan, sige po, bago ako dun sa Nung po may Mayor Cap. maikli lang po ito. Nakakalungkot lamang po na ang ahensya ng gobyerno, ang Department of Agrarian Reform, na supposedly ang mandato ay magbahagi ng lupa sa mga magsasaka at ipagtanggol ang kanilang karapatan. It appears that they are lawyering not for the farmers but for the developers. Bakit po sinami-dami ho ng mga inilabas na DAR memorandum circulars, DAR memorandum orders, and DAR administrative orders na pabor sa mga magsasaka? Bakit po ba ang pinapanigan ho nilang batas ay yung mga batas na hindi papabor sa mga magsasaka? Nakakalungkot lamang na ang ganitong pangyayari ay hindi lang sa PORAC nangyayari. Sa buong Region 3, lalo na sa Tarlac, napakatalamak ko na ilang dekada ng inilabas na pagsasaka. Pero paglabas mo ng order, wala kang nai-implement, iniipot po na mismong kawalan ng gobyerno. Nananawagan po kami in aid of legislation na sana na mabigyan mo ng sapat na panahon na ang mga magsasaka natin ay mabigyan ng protection. In aid of legislation, sana magkaroon ng inquiry dahil marami na sa ating mga magsasaka ang tulad ng ganitong pangyayari na ang dapat na ipamahagi sa kanila nakarating sa illegalista o sa mga mayayamang developer. Yun lang po, Your Honor. Salamat.